Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisang Amer from Japan, Cabaleyo. This reading is for you. Late na ako, no? Grabe. Tingnan natin ang iyong November 2 to 8. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po para sa personal reading. Yan na reading tayo layo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa card at kung kanino man. Okay, meron tayong Leo, Libra, Capricorn. Ay, Cancer. Capricorn tuloy. Leo, Libra, Cancer. Yan. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo. Teka lang. Masa na anak yung ano natin? Nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka. Kumbaga may mga iniilusyon ka, ganyan. May mga pag-aalala din ako nakikita sa'yo, no? May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng tupat. Ganyan. Kumbaga may mga decision making ka na kinakailangan mo, desisyon na rin sa nakita ko. Pero you're looking to the future naman sa nakikita ko. Ang kailangan mo lang siguro is yung manindigan ka. No? Huwag ka lang isip ng isip, huwag ka lang ilusyon ng ilusyon. Pero kailangan mong, huwag kang malito. Kailangan mo na rin dito is manindigan. You need to focus sa iyong mga main concern this time, yung kinakailangan. Kasi, no, main concern, kailangan is confident. And then, kung ano yung talagang gusto mong pakay. Wag yung para kang ganon-ganon. Diba? Minsan okay, minsan hindi. Tuloy-tuloy ka lang in one direction na makakagood para sa'yo. Kung mag-aalisin mo yung sitwasyon na pwede makapagpaling lang sa'yo o kaya mga makapagpa-blockage sa'yo, try to make it balance yung situation mo, no? Sa nakikita ko sa dito. Syempre, may mga kasiyahan din ako na nakikita sa'yo. And then, may mga mangyaring kasiyahan. And then, merong gift no? Maaring makaka-receive ka ng gift or there's a joy, happiness, may gift kang marireceive or you will give gift. Ako nakikita sa'yo. Syempre, handun din yung may pagtulong. Siguro may hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan ka. Vice versa tayo. May hihingi sa'yo ng tulong or may tutulungan mo pala. Vice versa. Ayun, may pupo ang anak ko. Blessing ka ng anak ko. And then may mga sitwasyon na pwede kang magkamali. Yun ang pinakapag-iingatan mo sa lahat. Kasi, maaaring may mga bagay na because of your emotions, because dahil sa kind ka, or basta dahil sa emotion mo, is pwede kang magkamali. Kasi pwedeng mauna yung emotions mo, and then di mo mapansin na mali pala, na mali na pala. Yun, no? Medyo ingat ka na lang, tatandaan mo palagi na, sabi ko diba sa'yo, inyo palagi na, if the emotions is high, intelligence is low. Pag-isipan mo, unahin mo muna yung intelligence, mas i-ahead mo yung intelligence mo, no? Yung wisdom mo, o yung katalinuhan mo, than to your feelings. Yan, ang sabi kasi ito, may mga maling pwede kang madesisyonan, o may mga maling pwedeng hakbang, o anong mga tahakin, pwedeng gano'n sa iba. No? There's a man, ibig sabihin, pwedeng itong si man na to is a person who's connected sa'yo, ganyan. Pwedeng itong tao na to is medyo nalilito ka sa kanya or nalilinglang ka niya. May panglilinglang, pwede, kasi dalawa yung path na nakita ko. Maaaring magkakaroon ka ng questioning or magkakaroon ka ng pag-uusap sa isang tao na lalaki. No? Pwede itong tao na to, sa iba sa inyo, is pwede siya is may konting pandaraya or may konting panglilinglang na ginagawa sa'yo. Pwedeng ganun. Pwedeng itong tao na to is a person who is the past. Pwede magkakaroon ka ng connection with a person who is in the past na maaaring ito is nilinglang ka at gusto niya ng forgiveness sa'yo or gusto niya ng kausapin ka.
Maaaring ganun sa iba. Sa iba naman sa inyo is there's a two-path. Kung sa relationship ito ay merong taong dalawa na maaaring kukonek sa'yo at maaaring doon ka nalilito or hindi man ikaw namimili doon sa sitwasyon pero maaaring tinatago mo yung nararamdaman mo na maaaring nagkakaroon ka ng feelings sa isa or pwedeng nalilito ka sa kanila, sa iba sa inyo. Meron daw sinasabi na may mga pag-aalinlangan ako nakikita or may mga bagay na kailangan mo ng decision at this time. May mga bagay na kailangan mo nang ilaya yung sarili mo or you need to separate yourself. May separation din ako na nakita sa'yo and magkakaroon ng mga multiple choices in life. May mga bagay na kailangan na pag-isipan, no? Sa ano yung mga tatahakin mo in life. Mag-ingat ka lang sa mga tao na nangliling lang, taong makasarili, tao na, kasi may tao na kasuspe-suspecha or may tao na nagmamanman sa'yo. May tao na mangliling lang o nangliling lang o liling lang ka. Sige natin energy mo. Ano po energy niya? Diba dito parang you're feeling, parang may i-imagine ka. May mga imagine ka, you're feeling inspired sa ibang aspeto ng buhay mo. May mga pasasalamat at may mga papuri din ako na nakikita. Either may pupurihin ka or someone's is pupurihin ka. Ganyan. Energy ni Leo this week, November 2 to November 8. Okay. Okay, energy mo. Ang energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na kinakailangan mo na talagang fokusan, ano? Kasi, ang nakikita ko sa iyo, may mga bagay na hindi ka totally nagbibigay ng effort o hindi ka talaga totally nagfo-focus. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa pag-iipon ng pera mo, pwedeng in a relationship, pwedeng in kung anong aspeto ng buhay mo. May merong isang sitwasyon na hindi ka gaano na nag-e-effort or hindi mo alam paano mag-effort. Or pwedeng bahala na, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko sa iyo. Pero ang sinasabi kasi dito is yung susi na sa iyo, no? Sa pagbabago ng buhay mo. Yun, kailangan mo lang siguro na i-unlock yung sitwasyon na yun. Yun ang nakita ko. And then also, ang nakikita ko rin sa dito is may mga bagay ka doon na iisipin. Ganyan. May mga bagay ka na sisiya sa atin. May mga sitwasyon na yun nga, lack of effort or merong mapanghihinaan ka ng loob this week. Sa nakita ko dito, na may mga bagay na mapanghihinaan ka ng loob, may mga bagay na maaring nangyari na noon, na muling mauulit muli ngayong linggo. Ganyan, yun na nakita ko. Sana wag naman. O kaya din talaga yung sitwasyon na you're not giving an effort to develop something into your life. Or maaring sinisiyasat mo, paano bang gagawin ko? Ganito ba? Ganyan ba? Parang iba dito, urong-sulong ang gagawin mo. Parang urong-sulong ka in a situation mo sa buhay mo. Ganyan. Sana wag, no? Sana wag. Makinig ka rin sa payo ng ibang tao. Para ano. Kasi, nasa sa'yo yung pagbabago na to. Anong parating kay Leo? Anong parating kay Leo, Universe? Ano pong parating kay Leo? This week. Uy, ang ganda. So, hindi naman kayo lahat to. Universe, anong ibig sabihin? Anong parating? Okay. Okay. Parating sa iyo.
ang parating sa'yo, merong isang sitwasyon or may mangyayari, ganyan. May mangyayari sa'yo, pwede siyang mangyari this week or by the 3rd week or pwedeng this week, no? Sigurahan doon may mga resulta. Baka nga by the 3rd, baka nga mangyari na ito before the ending of October, or bago pagpasok. May mangyayari. Pero sa iba, kung kailan, kasi hindi kayo pare-pareho na pwedeng mangyari. Hindi pwede pare-pareho kayo ng 2 mangyayari. Hindi pwede kayo pare-pareho ng 3. Pwedeng mauna yung iba, pwedeng nangyari na sa iba, pwedeng mangyayari pala sa mga susunod na araw yung iba. Hindi pwedeng pagsabay-sabay ng universe siya. May mangyayari o may gagawin sa'yo si universe para ikaw is gisingin in a situation. Merong isang sitwasyon na yayanigin ka niya or gigisingin ka niya. Ganyan. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, pwede sa trabaho, pwede, kung ano mga aspeto naman, basta merong isang sitwasyon, malalaman mo siya. Yayanigin ka ng taas or gigisingin ka ni universe in that situation na, hey, you need to wake up. Pag hindi ka nag-wake up at puro ganito ginagawa mo, tandaan mo, ganyan-ganyan, so, forever kang magiging platted, parang ganon. Or forever kang, kung nasaan ka man ngayon, ganon ka lang. Yun. Pero malalaman mo siya. Kasi makakakaramdam ka sa kanya na makakita ka sa kanya ng mga repeating numbers or maaring nangyari na noon to, ganyan, mangyayari muli. Diba sabi ko may ganon. And then, ang parating din sa'yo, actually, yan, mananakit yung ulo mo, may mga mararamdaman ka na masakit, mananakit yung mga batok-batok, paa, may mga mananakit sa'yo. Pwedeng makaramdam ka ng masama ang pakiramdam, pwedeng ganon, no, sa iba sa inyo. Yan, may mga situation na hindi naman siya totally siguro malalakpasan mo siya. Ang nakita ko malalakpasan mo siya agad eh. Baka iba nga dito, tapos na yan. May mga konting frustrated lang. Pero, after naman ngayon after noon, kasi hati yung energy na nakuha ko eh. Yung iba unahin ko mo yung isang energy. Yung isang energy kasi, ang sabi dito is, yes, there's a hardship situation na magaganap sa buhay mo. No, maaaring nagkakaroon kayo na talaga ng financial problem. Pero ang sinasabi dito is there's an ending situation happen. Kumbaga there's a hardship na pwedeng magtapos. Pero ang sinasabi to is kinakailangan mo mag-take it action. Kinakailangan mo mag-moving forward or kailangan mo maging aware sa sitwasyon. Kung sa financial man yan, sa trabaho man yan, sa pera mo man yan, o ano man sitwasyon. Kinakailangan na. Huwag ka mag-focus to isolate yourself or huwag mong hayaang mag-drain siya na mag-drain, kumbaga, or mag-empty na mag-empty. Kinakailangan mo din na maging aware. Pero may nakikita ako na as long as nag-a-action ka at nag-move forward at nagiging aware in your situation, pwedeng sa love life kasi may mga cups tayo, matatapos yung hardship na yon, no? Kailangan lang, kailangan mong you need to accept the lesson na nangyayari sa iyo. Sa isang parte naman, ang sinasabi dito is magkakaroon or there's a lack situation happen into your life after the hardship happen into your life, after the frustration, after na nag-isolate ka, after na nagkaroon ng mga unfulfillment situation. This November, ang nakikita ko sa'yo is you're doing your fashion, andun na may mga actions ka na nagagawin, there's a lack situation, may mga positivity na magaganap o mangyayari sa'yo by this November. And then also, ang nakikita ko is financial improvement. Maaring ikaw is mag-a-action ka na para sa iyong financial improvement this November, nandun ka na sa point na yun. No, may mga bagay na magkakaroon or gagawin mong i-recover yung mga bagay na yun. Pwedeng sa sarili mo, pwedeng sa pera mo, pwedeng sa love life mo, pwedeng ganyan. There's a recovery situation happen. Kung halimbawa, nagkasakit ka, masama pakiramdam mo, naging matamlay ka, at magkakaroon ng recovery sa iba, sa inyo.
Yun nga, nakita ko, there's a positivity happen into your life. Yun ang parating sa iyo. Also, ang nakikita ko sa iyo dito, parating, merong kang, may tao makikipag-communicate sa iyo. Or ikaw may taong naghihintay or may hinihintay ka, vice versa, na to communicate. Pero, makikipag-communicate siya sa'yo. Yun ang nakita ko. Ikaw makikipag-communicate or siya yung makikipag-communicate. There's a communication happen, may union, may communication, may babalik actually, no, sa iba dito, or may offering ako na nakikita sa iba dito. Sabi ito, offering to eh. Ibig sabihin, there's an offering of pwedeng opportunities, pwedeng partnership, pwedeng may mga bagay sa iba sa inyo na gagawin kayo by this member na may mga multitask or may mga multi-priorities kayo na gagawin this time, this November, may mga bagay na i-evaluate nyo na this time, baka busy yung iba sa nakita ko. Pero mag-ingat ka pa rin kasi may mga tukso pa rin ako na nakikita sa iyo. No, may mga bagay pa rin na pwede kang ma-stuck or ma-trap in your situation. Or may mga bagay na may blockage pa rin. Hindi pa siya, sa iba sa inyo, kinakailangan nyo na talaga mag-aksyon in your situation. Expect the unexpected. May mga unexpected situation happen. Then ako na nakikita sa'yo within the tree. No? There's an unexpected of lower emotions. Pwedeng after 3 days, 3 hours, 3 minutes, 3 weeks, 3 months man yan, o nangyari na, o mangyari pa lang sa iba, merong mangyayari na pwede ka ma-disappointment. Sa iba sa inyo is, pwedeng ma-disappointment ka sa sarili mo lang, di ba? Pwedeng ma-disappointment ka sa friend mo. Pwedeng ma-disappointment ka sa mga mahal mo sa buhay. Pwedeng gano'n, a person who's connected sa'yo. Or sa trabaho mo, sa work mo, pwedeng gano'n. May mga conflict ako nakikita, malaki man o maliit yan. Meron din ako mga intense. Sa iba, kuhanin mo lang, hindi lahat sa'yo to ha. Sa iba is, depression or pagkalito, ganyan. Sa iba sa inyo is, may separation eh. Ako nakikita dito. May sabihin, may taon din ako nakikita na nagiging masaya. May taong nagiging masaya pag nakikita ka nila na nasasaktan at nahihirapan ka sa buhay. Yung parang nadadown ka, may taong sumasaya. Naku, Leo, sino to? Salbahe to. Oh, may taong sumasaya pag nakikita nilang nadadown ka, na nawawala ka sa alignment, yan. May mga taong sumasaya. So, ba sa inyo makakaramdam kayo ng loneliness, ganyan, feeling hopeless. Tingnan natin ang, ibig sabihin, may tao na may dark thoughts. Salbahin naman ito. Bahala kapag kinarma kasi na kami. Anong dapat iwasan ni Leo this week? Dapat po iwasan ni Leo. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Ang dapat mong iwasan is, syempre, magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi ka magtiwala sa sarili mo. O, alam ko na nagtitiwala ka sa sarili mo. Syempre, pag dumating kasi pumasok sa yung self-doubt, magdadalawang isip ka. Pwede rin na may mga point na hindi ka magtatrust sa intuition mo. Ganyan. Iwasan mong hindi ka mag-trust sa intuition mo. Kasi intuition mo ang magsasabi sa iyo kung nasa tama ka o mali ka. No? Yan. Iwasan mo. Siyempre yung to judge someone or yung mga taong judgmental, ganyan. Tulad ng kanina, di ba, may lumabas na hindi maganda. Yan. Iwasan mo yung mag-guilty ka in a situation. Kasi, kaya naman nangyari yun kasi kagagawan mo. Di ba? Ba't ka pa magigilty? Ba't nung umpisa hindi mo lang pinag-isipan agad? Na, di ba sabi ko parang may kamalian ka na pwedeng maganap o may kamalian ka magagawa, di ba sabi ko sa'yo?
Diba? Kumbaga, maaring hindi ka nagtiwala sa intuition mo and then after na magigilty ka. Diba? O di, kasalanan mo din yun. Yan. It's your fault. Siyempre, iwasan mo yung hindi ka mag-move on. Yan, iwasan mo mag-isolate ka. Iwasan mo na yung parang wala kang ginagawa to recover something into your life. Yung bahala na effect, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi is not to heal a situation. Pwedeng sarili mo, pwedeng health issue mo, diba? Medyo lumulubo ka, pwedeng ganun. You need to focus to your health, diba? Mag-diet ka, magbawas ka kung kinakailangan. Sa iba ha, kung sa iba naman, kung sa pera mo, this is a time to recover and to heal a situation. Kung sa love life naman yan, ganun din. Diba? Or heal yours, or any situation na need to recover and to heal. And also, iwasan mo is yung hindi ka umiwas sa isang sitwasyon na pwede mo ikapahamak, na pwedeng maging mali para sa'yo at the end. Iwasan mo, hindi mo gamitin yung karunungan mo, yung katalinuhan mo, to clarity any situation into your life. Is not to focus, tsaka yung mawalan ka ng disiplina at ma-disorganize ka, yung hindi ka marunong mag-manage ng kung pera man yan, kung any situation, yun ang dapat mo iwasan. You need to organize any situation in your life. May mga bagay na kinakailangan ng pagpasyahan, no, ang sinasabi dito. Yung panghinaan ka ng loob, iwasan mo. Nasa sa'yo. Kasi it's up to you to make it happen. The positivity happen into your life is nasa sa'yo. Sabi ko nga sa'yo, di ba, nasa sa'yo lahat ng susi. Ito na ang kinakailangan mo. Kung sa aspeto ng buhay mo, nasa sa'yo. Kailangan mo lang mag-focus. May mga bagay na kailangan mong protektahan. No, kung sa aspeto ng buhay, may mga bagay na kailangan mo lang fokusan. Yan. Iwasan mo. May mga bagay na kailangan mo nung humiwalay, lumayo, umalis, o iwasan, umiwas, ganyan. Lalo na kung may mga tukso man dyan, o mga pagkakagasusan, umiwas ka. Or any situation in life. Kung hindi ka nag-iipon, yun din, kinakailangan to recover, diba? Basta kung anong any situation in life. Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy, gandara ha. Diba dito family to? Pwedeng ano po. Okay. Okay. Okay, when it comes sa love, sa iba, unahin ko yung family or family, basta kung iba dito family, close relationship, karelasyon, man yan, or kaibigan, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko sa'yo this week, no, or this November, ganyan. May nakikita ako na may mga kasiyahan ka na mararamdaman. No, pwedeng magiging masaya ka dahil masaya sila. Diba? Or magiging masaya sila sa'yo. Vice versa. Pwedeng yung tao na nagugustuhan ka or ikaw, yung pamilya mo, ganun. Yan, may mga kasiyahan kang mararamdaman. Ako nakikita sa'yo. And then also, may nakikita ako na celebration, no? Within the 4 hours, 4 minutes, 4 hours, 4 weeks, 4 days, 4 months, may kasiyahan ako nakikita sa'yo. May getting together, pwedeng ng family unity reunion, pwedeng close relationship man yan, or there's a fun, happiness, enjoyment kasi ako nakikitang mga gaganap o mangyari in your part. Also, sa iba sa inyo, maraming opportunity na darating sa iyo na ikasisiya mo. Or maybe this is an idea, sa iba sa inyo. Kaso, magkakaroon ka lang ng pagpapaliban sa ibang aspeto ng idea na maiisip mo. Yun na nakikita ko sa iyo.
And yun nga, may mga getting together or may you will enjoy the fruit of your labor and success. Ganun. May coming home, may surprise parties event coming home, syempre meron. Pwedeng galing ng probinsya, galing ibang bansa, or ikaw, galing kang probinsya, o galing ibang baryo, o galing kang ibang bansa. Pwedeng ganun. Iba dito, may mga pag-uusapan related to a wedding, no? O pwedeng pupunta ka ng wedding, pwedeng may tao na magra-run away. Alam ba, nangako, pero hindi naman pala, mapapako, mga ganyan. Hindi naman kayo lahat yan. Tinakot mo pa ako, ate. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa love, is may tao na gusto kanyang kausapin, pero naguguluhan siya. Pabago-bago yung isip nitong tao na ito, pero they want to talk to you. Para meron siyang gustong linawin sa'yo. Alam mo yun? Itong tao na to. Either ikaw ang may gusto kang linawin sa kanya, or siya yung may gusto siyang linawin sa'yo. Pwedeng yung iba dito is magulang mo to. Pwedeng iba dito is babae. Pwede, kasi may lalaki din ako nakita. Pwedeng sa iba sa inyo kung lalaki siya. Yun. Pero ang nakikita ko kasi, itong tao na to, pabago-bago isip, magulo yung isip niya. Marami siyang gustong sabihin sa'yo. Marami siyang gustong i-share or may gusto siyang malaman sa'yo. Pero hindi niya magawa. Pero gusto niya, itong tao na to is gusto niya nang magkaroon ng recovery or to clarity, something, parang ganun. Kasi pag nakikita ka niya, sumasaya siya. Or yung iba dito is pag nakikita ka niya, naiirita siya. Sa iba isa inyo ha, ganyan. Yun nakita ko dito. May tao kasi naiirita. Yun na nakita ko. May tao doon na magsishare sa'yo ng problema or you share your problem. Or pwede ikaw, pabago-bago isip mo, gusto mo mag-share ng problem pero or someone. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa love sa inyo is may malalaman kayong katotohanan with someone pagdating sa love. At pwedeng iyon is ikalito mo. Totoo ba yun? Tama ba yung nadinig ko? Tama ba yung may mga ganong sitwasyon. May tao na gusto makipag-reconciliation. At gusto niyang buuin muli ang relationship. Leo. Tandaan nyo ha, lagi tayong vice versa. Bakit anak? Leo. November po. Parang ang tagal ko hindi nag-read ng Zodiac. Feeling ko lang. Kasi parang Nami. Okay, when it comes sa iyo, andito ka sa sitwasyon mo na may mga, nagkakaroon, you feeling burden or there's a burden situation na mararamdaman mo this November. Sa nakita ko, may mga sitwasyon na magiging na may stuck, no? Or it's stuck, pwedeng ganun sa iba. Ang nakikita ko, pwedeng sa trabaho or sa sariling negosyo, kung meron man kayo, or sa pera, siya, ako nakikita. Yan, may mga nagkakaroon ng mga problema sa trabaho, sa iba, no? Ang nakikita ko rin dito kasi may mga dissatisfaction, ako nakikita sa iyo. May mga bagay na minsan gagawin, minsan hindi, gagawin, hindi. Parang on and off yung actions na yon, or maybe doon ka sa point na madali kang maboard this time, or naboboard ka, o hindi yung situation na may mga dissatisfaction. Kaya nakikita ko sa yung burden mo, no? O yung mga problema. Pero ang sabi kasi dito, you need mong magkaroon ng, maging responsable into your life. Kumbaga, inumpisahan mo, tapusin mo. Sinimulan mo, tapusin mo hanggang dulo. Marami sa inyo kasi is, you are a breadwinner. Huwag ka lang maghintay. No? Huwag ka lang maghintay na matapos yung burden, yung problem, yung struggle na pwedeng nagaganap sa'yo or magaganap sa'yo.
kailangan mo dito is mag-action. Kailangan mo is, you need to be aware and kailangan mo na motivation into your life. Yun ang sinasabi dito. Also, may nakikita akong offering. May mag-o-offer or may offer ako na nakikita dito. Pwede ikaw yung mag-o-offer or someone is mag-o-offer. May mag-o-offer. Mother figure eh. Pwedeng kapatid, pwedeng magulang, pwedeng kasamahan na babae, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, pwedeng karelasyon. Teka lang, may nakita akong ano sa dip ko. Pinupuan pa ako ng anak ko. Ay, devil talaga, universe. Okay, ang nakikita ko sa iyo, mag-save ka raw ng money. May tao na magbibigay ng payo sa iyo. May tao magiging matigas ang ulo. Pwedeng ikaw ang bibigay ng payo or siya ang magpapayo sa iyo. Pero ang nakikita ko dito sa tao na to, matigas kasi yung ulo niya, kaya maaring hindi siya makinig. Kahit alam niya sa sarili niya na mali siya, na kahit alam niya sa sarili niya, nitong taon na to, na hindi tama, pero nahadun pa rin siya sa sitwasyon na nalilito siya or hindi siya or i-delay niya yung sitwasyon or nagkakaroon siya ng not pursuing sa yung sitwasyon na ito. Yun nakikita ko. Pwedeng itong tao na to is mas may edad sa'yo or pwedeng magulang mo, pwedeng kapatid mo na mas may edad sa'yo or someone na mas may edad sa'yo. Yun ang nakikita ko. Ang makakaroon ka ng connection. Vice versa ha, vice versa. Pero yung taong nakikita ko dito is hindi siya makikinig sa payo. Ganyan. Walang pakikinig. Baka maging matigas ang ulo. Ang nakikita ko rin dito is you are holding back to change to your best version. Di ba sabi ko sa'yo, nasa sa'yo yung susi, Leo? Alam mo naman sa sarili mo paano baguhin yung sarili mo dito eh. Alam na alam mo. Dinidelay mo lang. May mga bagay na hindi ka nag-iingat. Na may mga bagay na hindi ka nagiging aware. May nakikita ko sa'yo na indecision ka. Iba dito nalilito. There's a fear, worrying, anxiety, and stress. May delay o dinidelay. No? Ako nakikita sa'yo. Iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng overwhelming sa maling informasyon. Maling informasyon ba? Tama ba yung Tagalog ko? Sa isang bagay na mali. Yun na nakikita ko sa'yo. Ano ba yung example nun? Halimbawa, ano ba yung example nun? Halimbawa, na-overwhelm ka sa mga nakikita mo sa paligid mo at naaakit at natutokso ka. Hindi mo, syempre, di ba, nakakaakit naman talaga. Halimbawa lang, yun ha. Yun. May mga gano'n. O kaya, may taong nagsasalita, o sinasabihan ka, o sinasabihan mo siya, handa yung overwhelming na madali kang maniwala, ganyan, akala mo, totoo na, pero deep inside, yung kabila, hindi pala totoo. Pwedeng gano'n, or pwedeng ikaw iyon, o pwedeng ikaw iyon. Na-overwhelm ka sa mga information na yun. Na pwedeng magkamali ka doon, na pwedeng masta ka doon. Diba? Kaya mag-ingat ka lang. Ngayon, di ka, ba't ito hindi stable eh. You need to be aware ha, sa pera mo ha. Kasi iba sa inyo, ang nakikita ko sa iyo is hindi siya stable. There's a failure situation. Nag-fail. You need to be aware na kasi tulad nga sabi ko sa iyo is nasa sa iyo yung pagbabago. May mga bagay na kinakailangan ng i-let go. May mga bagay na kailangan ng magdesisyon. Kailangan mong matuto sa nakaraan, Leo, no? Ang sinasabi dito. Mag-ingat ka rin kasi maaring may mga makikilala ka
Maaring bago ito na mataas ang pride. Or pwede rin hindi eh. Pwedeng ikaw ito or someone na kasamahan mo sa trabaho or magkakaroon siya ng connection sa'yo related to a trabaho na mataas, may taong mataas ang pride. At mag-ingat ka na lang sa kanya. Or pwedeng ikaw sa sarili mo, mag-ingat ka because of your pride. Kasi minsan yung pride natin namamali. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga wrong decision when it comes to our pride. Kumbaga, hindi ayaw nating ipakita sa iba na halimbawa, walang-wala tayo, ganyan. Gusto natin ipakita na meron tayo, pero deep inside, wala tayo. Pwedeng ganon. Example ko lang yon ha. Example ko lang yon. Kahit naman na meron kayo, pero gusto mong ipakita sa ibang tao na hindi ka naghihirap. Kumbaga, flex ka ng flex. Ganyan. Nag-flex ka ng mga bagay na meron ka. Pwedeng ganun sa iba. Diba? Maging aware ka rin. Kasi pwedeng isa iyon sa ikapahamak mo. Pwedeng isa iyon sa magkaroon ka ng pagkakamali. Maaring halimbawa, in the past, is ganun na nangyari sa'yo, maaring maulit yun. Diba? Kaya mag-ingat ka pa rin. Example ko lang yun, ha? Pero may mga bagay na you need to aware and kailangan mong ma-learn. Okay. This November, ang nakikita ko sa'yo is, ba't ganito yung energy mo? Nakakaramdam ka raw ng katamaran. May mga sitwasyon, yun nga, makakaramdam ka ng katamaran. There's a bad news din ako na nakikita sa'yo. Pwedeng may mga pangarap o may mga naisin ka this November na hindi ganun sa ina-expect mo na makakamtan mo by this November. Pwedeng ganun. Pwede rin sa iba is may taong magkakaroon ka ng connection sa tao na may bad intention sa'yo or magiging close-minded sa'yo. Ganyan. Sa iba sa inyo is malalack of ambition or hindi ka makaka-focus or malalack of idea ka. No? Maaring ganun sa iba. And bakit ito na yung kinakailangan mo na mag-action this time, no? Kailangan mo na itama yung mga mali mo. Kailangan mo na ng clarity at magdesisyon na mag-focus ka na ngayon sa mga pangarap mo sa buhay. Try to plan. Mag-plan ka. No? Ang nakikita ko dito. Planuhin mong maigi kung ano at anong gagawin mo. Kung kailangan mo na mag-action ka na. Be adventurous. Be creative. And kailangan confidence. May tao, ako nakikita na nag-iisip sa'yo ng kabiguan. As in, pwedeng ikaw nag-iisip nito sa sarili mo or pwedeng may tao talaga. Kasi may taong may masama intention sa iyo. May tao na nag-iisip na mabigo ka. Di ba sinabi ko na sa iyo yung kanina pa? Kung lumabas uli kasi siya, may tao na ayaw kanyang mag-success or gusto niya talaga na mabigo ka sa buhay. Arigato naman sa God bless.